Good morning, ma'am. What is the most challenging role as a HR personnel? So, as an HR personnel po, sir, siguro yung paghahanap ng manpower. So, ayun, at paghahanap po kasi ng manpower, hindi lang yung basta hire lang kami ng hire, ganyan. So, syempre, ang kailangan namin, sir, is yung mag-fit sa every candidate or team member na hinahanap ng mga bawat department dito kay Toyota. Like, kunwari sa may mga back office position, so maraming nag-a-apply, kunyari like regarding sa may mga back office position, accounting, assistant, mga ganyan. So marami nag-a-apply. So like for example, sa 10 nag-a-apply, usually doon 5 yung fit for the vacant position as an accounting personnel. Pero usually dalawa lang yung nagtutuloy, ganyan. And then minsan pagkakunwari na on board na biglang nagbaback out, ganyan. So yun yung pinaka-challenging sa amin. So akala namin na minsan nakapaghanap na kami ng kapalit or yung pupunta sa may vacancy namin. Ang nangyayari kapag inaasahan na namin sila for deployment na, bigla sila nagbaback out. So ayun, medyo nagkakaroon ng conflict with the managers, ganyan. And also yung retention, lalo na ngayon, like kunwari sa mga yung ano natin is Gen Z na. So ngayon kasi ang halos hinahanap na ng mga Gen Z ngayon is mga work from home, ganyan, and then mga hybrid na work, ganyan, like kunwari on-site 2 days lang, tapos yung yung iba na dun is work from home na. So ganun, and then yung mga Gen Z kasi ngayon mas nag-explore na sila, ganyan. So ayun, mas maano yung retention namin ngayon sa mga positions namin, ganyan. So lagi parang every month, ganyan, meron kami mga vacancy, ganyan. And then ang ano din namin kasi as an HR personnel, so kailangan namin maging gitna. So as an HR personnel, kailangan namin ipagtanggol yung mga employees sa may management, as well as kailangan din namin ipagtanggol yung management sa mga employees. So kaya parang ang nangyayari is kami yung parang pinaka lawyer ng isa't isa. So yun, yung parang pinaka-challenging role as an HR personnel para sa akin. Question number 2 po tayo. In your own opinion, what do you think is the importance of human resource planning? Kung sa human resource planning, kailangan sundin talaga namin yung mga job description namin, and then yung pagiging open communication sa mga personnel namin sa department namin. Like, kunwari kasi meron kaming una namin recruitment, pagkatapos sa recruitment kay assistant, pagkatapos kay assistant kay supervisor, and then pagkatapos kay supervisor kay manager. So, ang ano namin, kailangan open communication namin, dapat tama yung pagpa-plan namin. So, kapag ka open communication kasi, kahit na kunyari, mawala yung isa, ganyan, alam pa rin namin kung paano tatakbo yung HR. And then kailangan as an HR personnel, dapat alam mo kung paano talaga tumatakbo. Kasi hindi lang yung recruitment yung hawak namin, pati yung pagpapasahod sa mga employees, ganyan, hanggang sa pag-exit ng employees. So kami yung kasama doon. Then, yung sa may human resource planning kasi, kailangan namin yun para if ever na hindi kami mapipendingan ng mga trabaho. Like, kunwari, bigla yung mga retention. So, kailangan may plan na kami kagad kung paano kami makakakuha ng mga bagong employees. And then, ayun. Yun lang naman. So, para sa akin talagang mahalaga yung human resource planning. Question number 3 po tayo. Why is job analysis important in terms of recruitment and selection? So, job analysis, so syempre kailangan muna namin malaman kung ano talaga yung hinahanap namin sa mga applicant. So, syempre kapag kaalam namin yung parang pinaka-job description, parang ganun pa to. So, ayun, once na nag-interview na kami ng mga applicant, alam na namin kung sino yung mga kukuhanin namin sa kanila. Question number 4 po. In your own perspective, what do you think is the importance of recruitment and selection in the field of human resources management? So, ayun, parang ang pinaka-ano kasi dito, si recruitment and selection, siya yung naghahanap ng
tao, kunwari dito kay Toyota, like kay Toyota. So, syempre, yung tao na hahanapin mo na yon, siya yung magbibigay ng role sa mga vacancy dito. So, hindi ka pwedeng manguha ng kahit na sino lang or kahit na ano lang. So, kailangan talaga yung makahanap kami yung fit talaga for the position na hinahanap namin para mas magawa niya na maayos yung trabaho, ganyan. And also, syempre ang kailangan namin yung sa recruitment and selection, kailangan ano siya kasi yung parang magbibigay ng mga empleyado sa isang company. So, once na siya yung nagbigay ng empleyado sa company, dapat yung ibibigay niya empleyado na yun, yung magbibigay ng profit, ng gain dito sa may company, magdadagdag ng mga skills, ganyan, dito kay company. Hindi siya para maging burden ng company, kundi para siya yung magbigay ng yung ikang ginhawa ng company para mag-grow pa yung company. Question number 5 po tayo, ma'am. As a HR personnel, what are the 3 things that you consider in giving performance appraisal on your employees? So, yung dito kay Toyota, pagbibigay ng appraisal, so every year kasi yun. So, sa appraisal, sir na yun is kung nagagawa mo ba ng tama yung job description mo. Also, kung wala ka bang mga memo, ganyan, kung wala ka bang mga nababiolate ng mga rules and regulations ni company, and also yung attendance po, sir. So, ayun, kapag na-exceed mo yung 3 po na yun, sir, so, doon nagbe-base si management kung magbibigay ng appraise sa may employees. Question number 6 po tayo. As a HR employee, how do you evaluate your employee performance? Is it important to evaluate one's employees? Yes po, sir. So, hindi lang kasi natatapos sa may recruitment yung pag-hire ng mga employees. So, once kasi na minsan nakapasok na si employee sa isang company, so kailangan ma-maintain niya pa rin kung kaya niya ba talaga yung trabaho niya, and also kung mga ito yung kailangan maging role model siya sa mga magiging yung harden, ganyan. Kailangan hindi siya mga nag-absent, ganyan. And also, dapat sinusunod niya yung mga rules and regulations ng company na pinapasukan niya. And then, ayun, so dito kay Toyota as an HR personnel, meron kaming mga evaluation performance ratings form na ipinamimigay sa mga managers. So, doon kami nagbe-base kung sa mga performance appraisal. Question number 7, ma'am. In your own perception, how would you say that the training that you conduct is effective? Okay, so effective training naman, meron kami mga iba't ibang trainings na kinakandak dito kay Toyota. So, syempre para sa na rin, dito continuous growth ng mga employee na nagtatrabaho dito kay Toyota. Syempre may mga innovation tayo na gustong mangyari sa company natin. So, nagkakandak kami ng mga trainings na yun. And also, syempre, yung mga technologies din natin, pa-upgrade na pa-upgrade. So, yun yung mga trainings din na ibinibigay namin sa bawat employee dito kay Toyota. And then, ayun, syempre, para din sa may moral din ng mga employees dito kay Toyota. So, yun, para sa akin, effective naman yung mga namin, may mga iba't ibang trainings kami na kinakandak dito kay Toyota. Last question po. For you as a HR personnel, how important is health and safety? So, yung health and safety din, so dito din kay Toyota, meron pa kami tinatawag na ISO certified kami, ganyan. Meron kami mga health practitioner dito kay Toyota, mga employee na safety officer, then mga company nurse, occupational health nurse, ganyan. And then, so, ayun, ang inaano kasi namin dito, yung health and safety. Siyempre, kung maayos or safe yung mga employees mo, siyempre, ayun, everything else will follow, ganyan. Magagawa nila na maayos yung trabaho nila, hindi sila mag-a-absent, and then mapipili nila na safe talaga sila dito sa may company. Thank you.